bisita, si Sis Novi Pasa. Siya po ay isang Katoliko at narito po ang kanyang katanungan. Ito po ang aking tanong. Parehas po ba ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo at Diyos Ama? Saan po sila magkaparehas at saan naman po sila magkaiba? Paki-explain na lang po dahil nais ko pong maliwanagan sa bagay na ito. Salamat kapatid na Novi, ano? Unang-una, alam ko kaya mo tinatanong kasi sabi Katoliko ka. Ang aral kasi ng Katoliko, magkapareho lang daw yung ama't anak. Walang pagkakaungusan. Yun ang tinatawag nilang doctrine of Trinity. Yung Trinidad. Basahin nga natin kapatid na Daniel. Ito po sa kanilang lathala ang pananampalataya ng ating mga ninuno na isinulat ni James Cardinal Gibbons. Nasa pahina 8 po ito, ang pinagpalang Trinidad. Iniaaral ng Iglesia Katolika na may isang Diyos lamang. Sa isang Diyos na ito'y may tatlong iba't ibang persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Ewan ko kung ikaw ay Tagalog, kapatid na Novi. Pero yung salitang walang pagkakaungusan, malalim na Tagalog yun eh. Ang kahulugan ng hindi nagkakaungusan, ibig sabihin, perfectly sila na pantay-pantay. Pantay-pantay sila, perfectly. Yun ang basahin natin sa English version niyang The Faith of Our Fathers, Brother Daniel. Opo, ito po ang sabi. In this one God, there are three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost, who are perfectly equal to each other. Ayan, sabi nila, they are perfectly equal to each other, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Yan ang doktrina ng Katoliko. Pero mali yan sa Biblia, kapatid na Novi. Huwag kang magagalit, Katoliko ka. Mali sa Biblia ang doktrina ng Katoliko na pantay-pantay lang daw yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Meron silang pagkakapareho. Pero hindi sila pantay-pantay na perfectly equal. Bakit? Ang sabi ng Panginoong Jesus sa 14:28 ng Juan, Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasasa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. ang liwanag ano, pasasa Ama ako. Kasi ang Ama lalong dakila kaysa akin. Sa English, Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye love me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. Father is greater than I. Nangangapalang ako, kapatid, ano, sa Cebuano, ang sabi diyan, kaya ang akong amahan, labaw pa kanako. Mas powerful yung ama doon sa anak. Kasi siya naman talaga ang pangunahin sa lahat. Mas mataas siya kay Kristo na kanyang anak. Basahin natin ang unang Korinto 11:3. Pakinggan mo, kapatid. Datapot ibig ko na inyong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang Pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Tama, mag-umpisa tayo. Ang babae, ang pangulo ng babae, lalaki. Kaya higher in authority ang lalaki kaysa sa babae. Ang pangulo naman ng lalaki ay si Kristo. At ang pangulo naman ni Kristo ay ang Diyos. So tama ang sabi ni Kristo na ako'y pasasa Ama sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ngayon, sa tanong mo, kapatid, saan sila magkaparehas? Magkaparehas sila, pare-pareho silang espiritu. Yung Diyos Ama, espiritu yon. Siya ang nanganak doon sa anak. Yung tinatawag na anak ng Diyos, ay ipinanganak siya ng Diyos na espiritu. Ang Ama mismo ang nanganak sa Kanya.
Yan nga tumutol yung sagwagwa sa akin eh. Ano mo sinabing nanganak ang ama? Lalaki yun. Sabi ko, ikaw pala ako eh. Ang alam mo lang nanganganak, babae. Ako meron akong alam, nanganganak, lalaki eh. Kagaya halimbawa noong seahorse. Yung seahorse, ang lalaki ang nanganganak. Ang lalaki nagbubuntis. At pagka nanganak, ang dami. Pinakita pa nga yan sa nanganganak yung lalaking seahorse. Ang ipapanganak niya, mga seahorse din, no? Ayan, male seahorse. Nanganganak siya. Alam mo, kapatid na Novi, ang Diyos Ama nanganak at ang ipinanganak niya ay ang kanyang anak ng nasa kalagayang espiritu. Yung ipinanganak ni Maria, yun yung katawang tao, yung laman, yung katawan na tao ng Panginoon Kristo. Pero ang ipinanganak ng Ama ay espiritu rin. Kasi espiritu yung nanganak na Ama. Basahin natin sa 4:24 ng 1. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ngayon, ang Diyos na Ama ay espiritu yan. Ngayon, kung siya espiritu, nanganak siya. Basahin natin ang awit 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang sabi ng Diyos sa Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Ang Diyos talaga ang nanganak sa Kanya, yung Ama. Kung yung Diyos na nanganak ay espiritu, siyempre ang ipinanganak nun, espiritu rin. Basahin natin sa Juan 3:6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Ayan. Pag ang nanganak laman, laman nga. Kaya si Maria, laman siya, tao siya. Ang ipinanganak niya, tao, yung katawan. Pero ang ipinanganak ng espiritu, espiritu rin yun. Yung Ama, espiritu, nanganak. Hindi nila itinuturo na yung Ama mismo nanganak. Bakit nanganak? Kasi noong umpisa, nasa sinapupunan niya ang kanyang anak. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Noong umpisa, yung anak, nasa bahagi ng Ama yun eh. Espiritu yung Ama, yung kanyang anak, nasa kanyang sinapupunan. Espiritu rin yun. Para lang maintindihan natin, si Eva, bahagi ni Adan. Kinuha ng Diyos yung isang tadyang ginawang babae. Kaya si Eva galing kay Adan. Parang yung anak ng Diyos na si Kristo, ang Diyos ay espiritu, nanganak siya. Ang ipinanganak niya, yung kanyang nasa sinapupunan, na ang tawag sa Biblia, mga kapatid, mga kababayan nakikinig, huwag niyong kakalimutan at huwag kayong paloloko sa mga ministro na nagsasabi na si Kristo raw ay tao. Mali po yun. Bakit? Si Kristo po kasi sa katutubo nasa sinapupunan ng Ama, in the bosom of the Father. Ngayon, yung nasa kanyang sinapupunan na kanyang anak, ipinanganak niya. Sa araw na ito, sabi ng Ama, ipinanganak kita. Sino nanganak? Yung Ama. Ang katunayang yung Ama ang nanganak, 1:6, 1:5 hanggang 6 ng Hebreo, kapatid na Daniel. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Hindi sinabi ng Diyos kahit kaninong anghel na ikaw ay aking anak. Ang pinagsabihan niya lang yung kanyang talagang bugtong na anak. Ikaw ay aking anak,
ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli, ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Kaya katunayan, ang ama ang nanganak sa kanya. Kaya kung titignan natin, mga kababayan, mag-ingat kayo, huwag kayong madaya. Kahit dalhin ninyo sa orihinal na lingwahe ng Biblia, sa Griego, ang nakalagay sa Griego, eto, hindi lang ako marunong ng Gregong bumikas eh. Pero mababasa nyo sa ating screen. Theon odis, yoraken pupote, monogenes theos. O on eiston kol punto patros ikenus exigisato. Ang sabi, monogenes theos. Bugtong na Diyos. Bigatin God. At mayroong English Bible na nag-translate ng tama. Basahin natin ang New American Standard Bible, kapatid na Daniel. No one has seen God at any time. The only begotten God, who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Yan ang pinakatamang translation dyan sa 1:18 of John. Sa iba kasing translation, the only begotten Son, monogenes huios. Huios yun, huios. Monogenes huios. Pero, ang sabi sa Biblia, no man hath seen God at any time. The only begotten God. Begotten God. Talagang Diyos si Kristo. Tama naman yun kahit saan mo sintido hanapin Nanganak tao, tao'y pinanganak. Nanganak ang kambing, anak? Kabayo? Mali. Pag ang kambing nanganak, anak kambing din. Pag nanganak ang baka, anak baka rin. Pag nanganak ang tao, anak tao rin. Pag nanganak ang Diyos, Diyos ang anak. Kaya ang tawag sa Biblia, the only begotten God. Bakit sa Greek ang nakalagay, the only begotten God? At sa Greek sabi, monogenes theos. At di nyo tinuturo na ang Diyos Ama nanganak. Kasi pag tinuro nyo, mapapamalian yung aral nyo na si Kristo tao lang. Kasi ang pinanganak ni Maria, tao Tama naman, ang pinanganak ni Maria, tao. Nagdalang tao si Maria bakit? Katawan yun Doon sa katawan na yon, doon lumakip yung espiritu na anak ng Diyos. Kaya sa Biblia, dalawa ang nababasa Anak ng Diyos, anak ng tao. Sa buong Biblia, mababasa mo, sinasabi, anak ng tao, anak ng Diyos. Alin ang anak ng Diyos? Yung espiritu na ipinanganak ng Diyos, wala pang mundo, wala pang universo, nanganak na ang Diyos. Yung espiritu na kanyang anak, na monogenes theos, o begotten God. Nung isugo niya sa lupa ang kanyang begotten Son, o begotten God, nung isugo niya, kinailangang mangaral, magkaroon ng katawan tao. Yung katawan tao naman na yun ang ipinaglihi at ipinanganak ni Maria. Kaya ang tawag doon, anak ng tao. Ayun. Ang Diyos Ama nanganak, nasa Biblia yan. Pagkatapos niyang manganak, sabi niya, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, sinabi niya uli, ako'y magiging kanyang ama. Siya'y magiging aking anak. At yan nangyari, wala pang mundo. Na ipanganak na ng Ama si Kristo. 17:5-24 ni Juan. Pakinggan nyo. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko, kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Noon, bago pa natatag ang sanlibutan, inibig na ng Ama yung kanyang anak, ipinanganak na niya. Yung sinasabi, sa araw na ito, pinanganak kita. Kailan yon? Bago pa natatag ang sanlibutan. Na ipanganak na ng Ama yung kanyang bugtong na Diyos na anak. Ayan ang nakasulat sa Biblia. Monogenes theos.
bugtong na Diyos. It is rightfully translated in at least one English version of the Bible. In the American Standard Bible, no one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Kaya ito, mahirap itong tutulan na ang Diyos nanganak. Hindi nila tinuturo yun na ang Diyos ay nanganak. Kasi kung ang Diyos ang nanganak, yung pinanganak niya Diyos. Pero kapatid, kung si Kristo, anak ng Diyos, hindi naman ibig sabihin kung sila anak siya ng Diyos, pantay na sila. At saka yung Espiritu Santo, pantay-pantay. Hindi. Mas dakila ang ama kaysa anak. Talaga naman sa sentido, tama naman yun eh. Ako, anak lang ako. Siyempre, yung tatay ko, mas iginagalang ko kasi tatay ko siya eh. Oh? Mas may kapangyarihan yun, mas marunong yun sa akin. Nung bata ako, siguro kahit ngayon, mas marunong yung tatay ko sa akin eh. Professor yun eh. Yung tatay ko, ako naman di naman nakatapos ng high school eh. Yung tatay ko, nagturo pa sa UP yan eh. Siyempre, mas mataas yung kapangyarihan ng tatay kaysa sa anak. Ganon din naman sa Biblia. Ang ama, mataas kaysa kay Kristo sa kapangyarihan. Pareho silang espiritu, pareho silang Diyos, pero ang kapangyarihan ng ama ay nasa ibabaw ng kapangyarihan ni Kristo. Naunawaan mo, kapatid na Novi? Opo, salamat po sa Diyos. Salamat.